Ang digmaan laban sa mga terorista ay hindi lamang digmaan sa pamagitan ng sandata. Tayong mga Muslim higit sa lahat ay marapat na maging bahagi ng digmaang ito, lalong-lalo na sa digmaang ideolohikal na ating mapagwawagian insya-Allah sa pamagitan ng pangangaral ng katotohanan. Tulad ng kung paanong sinisiraan ng mga terorista na kabilang sa mga Muslim ang ating relihiyon, ang pinakamakapagsasaayos sa ating imahe sa mga tao ay mismong tayo na mga Muslim. Hindi natin ito ginagawa upang kalugdan tayo ng mga hindi mananampalataya o dahil sa pinagkakanulo natin ng ating kapwa Muslim. Ito ay ginagawa natin dahil tayo ay marapat lamang na mangaral ng katotohanan ayon sa tunay at dalisay na turo ng ating relihiyon. Kung pag-aaralan natin ang kinalaman sa pagitan ng terorismo at social media, ay mahalaga na makilala muna ang katangian ng social media. Ayon kay Saad Hussein sa kanyang Social Media and Terrorism, Threats and Challenges to the Modern Era, ang social media ay isang internet communication device na mayroong iba't ibang mga katangian na nagdudulot na magamit ito ng mga tao sa mabilis na pagbabahagi ng content online at mabilis din na makipag-ugnayan online sa iba pang mga tao. Dahil dito ay naging popular ang paggamit ng social media para sa mga individual at mga grupo. Ayon sa statistics, sa taong 2022 ay merong 4.65 billion katao sa buong mundo ang aktibong gumagamit ng social media at dumarami pa ito araw-araw. Sa pagdami ng mga gumagamit nito, malinaw na ang social media ay isa sa pinakamainam at pinakakaakit-akit na paraan para sa mga terorista upang magamit sa kanilang komunikasyon, pagtitipon ng impormasyon, pamamahagi ng kaalamang teknikal, at pag-recruit ng mga bagong miyembro. Ayon kay Vincenzo Sibra sa kanyang Social Media and Terrorist Organizations, Observing Success of Recruitment Through Social Media, ang mga terrorist organizations ay gumagamit ng Facebook, Twitter na sa kasalukuyan ay tinatawag ng X, YouTube at iba pa upang ipalaganap ang kanilang propaganda at mag-recruit ng mga bagong miyembro. Facebook at Twitter ang pinakamahalagang platform para sa mga terorista dahil nagagawa nilang maging updated dito sa iba't ibang mga usapin. Dahil sa mga unique features nito na ikaw ay mag-share, comment, react at mag-retweet ng impormasyon, ang mga gumagamit nito ay mas konektado, kaya ang mga teroristang grupo ay mas nakikinabang sa mga ito sa pagpapalaganap ng kanilang mga propaganda sa publiko. Ang YouTube ay may malaking papel din sa pagpapalaganap ng propaganda, sa pamumulitika, pagkuha ng suporta at paggawa ng makapangyarihang terrorist networks. Ito ay naging hamon sa mga social media company na bagaman gumagamit sila ng mga algorithm upang mapag-inam pa ang search results at advertising, hindi sila masyadong nagtatagumpay sa pagtanggal ng mga content na nagpo-promote ng terorismo kahit pag gumagamit sila ng teknolohiya. Ang internet ay naging virtual playground ng mga grupong radikal upang isulong ang kanilang mga adhikain. Sa pamagitan ng mga platform na ito, ang mga teroristang grupo ay nakapagpaparating ng kanilang mga mensahe kahit sa mga taong malalayo sa kanila. Karagdagan pa rito, ang social media ay patuloy na nagpapalala at nagpapadali sa proseso ng radikalisasyon dahil nagpapahintulot ito sa kahit sino na maglathala at makatagpo ng impormasyon sa internet. Kaya ito ay nagpapadali sa pagpapadala ng mga mensahe sa mas maraming mga tao sa mas malawak na populasyon sa mundo. Ayon kay Gabriel Weyman, ang dahilan ng pananamantala ng mga teroristang grupo sa social media ay dahil sa ang mga ito ay mas madaling gamitin, walang regulasyon, censorship o anumang pagkontrol ng gobyerno. Narito rin ang anonymity na maaring hindi magpapakilala o makikilala ang mayakda, magbigay ng komento o magbahagi ng content. Narito ang mabilis na komunikasyon at walang gastos o puhunan na web presence at kakayanan na maiparating ang mensahe sa mas maraming mga tao. Kaya ang social media ay naging isang communication tool para sa mga teroristang grupo kahit sila ay nakatago.